Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Ang pagbasa mula sa Aklat ng Mga Hari. Noong mga araw na iyon, ang Panginooy nagpakita kay Solomon sa panaginip. Ano ang ibig mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo, wika sa kanya. Sumagot si Solomon, Panginoon aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David. Bagaman ako'y bata pa't walang karanasan, pinapamuno mo ako sa iyong bayan. Sa bayang ito na hindi na mabilang sa dami. Bigyan mo ako ng isang pusong maunawain at marunong kumilala ng masama at magaling, sapagkat sino ang maaaring maghari sa bayan mong ito na napakalaki? Ikinalugod ng Panginoon ang hiling ni Solomon, kaya't sinabi sa kanya, Yamang hindi ka humiling para sa iyong sarili ng mahabang buhay o kayamanan o kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi ang hiniling mo'y pagkaunawa at katalinuhang humatol. Ipagkakaloob ko sa iyo ang hinihiling mo. Bibigyan kita ng karunungan na walang kapantay, maging sa mga nauna, maging sa mga susunod pa sa iyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ano ba ang kailangan ng isang tao para maging magaling na leader? Ang daming mga aklat ngayon at mga pag-aaral tungkol sa leadership. Maraming mga theories paano mamuno. Pakinggan namin ang hiniling ni Solomon noong maging hari siya ng Israel. Kay Solomon ipinagkatiwala ni Haring David ang pagiging hari sa Israel. Pumunta si Solomon sa Gibeon upang doon maghandog sa Diyos. Wala pa noon ang templo ng Diyos sa Jerusalem. Pagbigay niya ng handog, nanaginip siya sa Gibeon. Sa kanyang panaginip, nagpasabi ang Diyos kung ano ang hihilingin niya na ibibigay ng Diyos sa kanya bilang bagong hari sa Jerusalem. Ang kanyang hiningi, sabi niya, bigyan mo ako ng isang pusong maunawain at marunong kumilala ng masama at magaling. Para sa kanya, ito ang kailangan niya para mamuno sa bayan ng Diyos na pinagkatiwala sa kanya. Ang hingi ni Solomon ay hindi para sa kanyang sarili, kundi ang para sa kanyang pagiging bagong tungkulin. Gusto niyang gawing mabuti ang pagiging hari. Kailangan para dito ng wisdom. Kailangan niya ng karunungan na malaman ang mabuti at ang masama. Natuwa ang Diyos sa kanyang hiningi. Hindi para sa kanyang sarili ang kanyang hiningi, kundi para sa kanyang gawain. Kaya binigyan siya ng karunungan ng Diyos. Naging kilala si Solomon sa kanyang wisdom. Naging maayos ang kanyang pamumuno at nakilala ito ng buong mundo. Na noon ang reyna ng Sheba ay pumunta sa Jerusalem upang pagmasdan at maranasan ang kanyang karunungan. Magaling ang kanyang pamamahala. Hangang-hanga ang reyna sa kanya. Binigyan din si Solomon ng Diyos ng hindi niya hinihingi. Kayamanan, mahabang buhay at katadagan sa kanyang pamumuno. Marunong si Solomon humingi ng importanteng bagay. Para mamuno ng maayos, kailangan ng gift of discernment to know what is right and what is wrong, and what is the proper way of doing things. Mahina ang leadership ng ibang leaders kasi mali ang mga desisyon nila o kaya mali sa timing ang kanilang desisyon. Kulang sila ng wisdom. Bahagi ng karunungan ay hindi lang tama ang desisyon, kundi gawin ang tama. Maraming mga tao na tama ang kanilang analysis
ngunit mali ang kanilang desisyon. At mali ang desisyon kasi hindi sila handang gumawa ng tama. May masasagasaan sa mga matuwid na dapat gawin at ayaw nila itong gawin. Siguro masasagasaan ang kasariling interes nila o ang interes ng kanilang kaibigan o kamag-anak. Kaya talagang kailangan ang wisdom, ang katwiran para sa maayos na pamumuno. Panginoong Diyos, ibig kong gawin ang matuwid sa aking mga responsibilidad. Bigyan mo ako ng karunungan na galing sa iyong banal na Espiritu at patatagin mo ako na gawin ang matuwid.